Okay. Meron ako ditong 1,000. 1,000 won, no? Korean won. Actually, ang 1,000 won, parang pumapatak na ito ng mga 30,000 pesos. 30 pesos, no, sa Pilipinas. So, meron akong Korean won, nilagay ko sa palad ko. Pagkatapos, uutusan ko itong pera nito, matupi. Pera, matupi ka. Ayan. Pera, matupi ka. Ayan. Pera, matupi ka. Ayan. Pera, lagay ka sa bisa. You know? So, sumusunod siya. Ngayon, gagawin ko, uutusan ko ang pera na sasabihin ko na hindi ko gagamitan ng kamay, kundi kumpas lang. You know? Yun po. Sasabihin ko sa kanya, pera, matupi ka. Lalagay ko sa palad. Pera, matupi ka. Tupi, pera. Tupi, pera. Tupi. Pera, tupi. Ayan. So, ang pera, nautusan kong matupi. Sumusunod ng pera. Ibig sabihin, ako ang nagkokontrol sa pera, hindi ang pera ang nagkokontrol sa akin. Kasi ako yung may isip eh. Yung pera, walang isip yan. Papel lang yan. So, ang nagdadala, yung tao. Kaya hindi masama ang pera. Kung nagiging masama, yung humahawak ng pera, na minahal ang pera kaysa nagbigay ng pera. So, dapat, yung pera, ito ay blessing, no? Kasi nagkakapera ka dahil meron kang skills, meron kang knowledge, may abilidad ka, may potential ka, meron kang gift. So, kapag ginamit mo yan, and then sa tama, and then magkakos ng resulta ng blessing. So, financial blessing. So, pag may financial blessing ka na, so, sabi ng Biblia, for the love of money, it is the root of evil. Bakit sinabing the love of money? Kasi ang tao nakapokus sa pera. Hindi siya nagbigay ng pera, kundi ang Diyos. No? Diyos ang nagbigay ng pera, pero ang tao naging gahaman sa pera. Maraming papakayaman, maraming nagpapakasagana, pero hindi ginawang partner ang Diyos. Kaya napapahamak siya. Hindi ba matulong ng tulong, hindi kasama ang Diyos, tapos sabi niya, bakit ako naghihirap, walang tumulong sa akin. Kasi tumutulong ka, hindi mo rin tinutulungan mo sarili mo, tumutulong ka, hindi mo kasama rin ang Diyos. So, laging kasama natin ang Diyos. So, anong klaseng abilidad na meron ka? Sabi nga, napanood ko, napakinggan ko sa Facebook, para magkapera ka, dapat mo skills. No, pag naisip mo ang pera, hindi ka magkakapera kasi pera iniisip mo eh. Isipin mo yung skills mo, yung knowledge mo, abilidad mo, potential mo, ability mo, gifts mo, at gawin mo to, i-apply mo, and then bandang huli, makita mo, nagpo-produce ng blessing, nagpo-produce ng pera. Kaya nga money will follow according sa yung skills, and then according to yung knowledge. Ngayon, kung marami ka ng pera, pero kung wala kang knowledge, pwede kang mapahamak. Pwedeng mawala. No, kaya maraming mga OFW napapahamak sa maraming pera pero walang knowledge how to handle the money. So ang tawag dito, how to be a good steward. Steward na maging wisely, how to spend your money. Kaya meron dito mga sinasabing saving, investment, meron tayong dito emergency fund, meron tayong dito na how to spend yung budget. No, mga dapat i-avoid. So I hope nakapagbigay po ng konting aral, paalala, si Kuya Ace, Brother Ace, Pastor Ace, dito lang po sa South Korea. Tandaan po natin, nakapagpalabas na, nakapagbigay pa ng mensahe. Ang tawag dito ay entertainment with enlightenment. Ulitin natin, ang pera, huwag mong ilalagay sa puso. Ang pera, ilalagay mo sa bulsa o sa kamay. Pag natanggap mo na ang pera, ikaw ang mag-control sa pera. Hindi ka magpapakontrol sa pera. Ikaw ang magdidikta sa pera. Tingnan niyo po ha, didiktahan ko. Pera, matupi ka. Matutupi ang pera. Pera, tingnan po. Pera, matupi ka. Tupi, pera. Tupi. Tupi, pera. Tupi. Ako ang nagdidikta sa pera. Pera, malagay ka na sa bulsa. No, hindi sa puso. No? Kaya nga pag nilagay mo na ang pera sa puso, hindi yung nagbigay ng pera ang Diyos, sigurado, failure ka. Mayaman ka man, pero wala ang blessing ng Diyos. Maaaring rich ka, pero walang blessing ng Panginoon. Kasi ang tunay na blessing, wealth, rich, prosperity, pagkasama mo ang Diyos,
nagiging closer ka sa Diyos at binabalik mo ang kaloob para sa Diyos, tumutulong sa nangangailangan, kasama ka sa gawain ng Panginoon, sumusuporta sa gawain ng gagawa, yun ang blessing ng galing sa Diyos. Maraming salamat. Pansamatay paparam. Saludo po sa inyo lahat. Ito si Kuya Is Brother sa ating pang OFW Boy Abroad Lifestyle. See you next time. God bless you. Bye-bye. Thank you for watching.